Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong pananaw na inilabas ng founder ni Cardano na si Ginoong Charles Hoskinson. Ayon po sa kanya, ang tinatawag niyang dinosaur coins, yan po si ADA, Ethereum at saka XRP ang magiging malalaking panalo sa kasalukuyang market cycle. Pero bakit po niya nasabi ito? Ano po ang basihan ng kanyang pananaw? At higit po sa lahat ay ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado sa mga binanggit ni Ginoong Charles Hoskinson dito na mga dinosaur coins. Yan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya. Ang ating nakikita rito ay ang Cardano founder na si Charles Hoskinson. Ayan, sa isa pong episode na tinawag pong Gogstein Media Podcast nitong February 13, 2025 ay inilahat po ni Ginoong Hoskinson ang kanyang pananaw tungkol sa kasalukuyang kalagayan po ng crypto market. Ayon sa kanya, malayo pa ang pagtatapos ng bull market o ang panahon kung saan patuloy na tumataas ang presyo ng mga cryptocurrencies. Isa po sa kanyang matibay na basihan ay ang mabilis na pagbangon ng crypto market mula sa isang malaking pagsubok o retest nitong February 3. Noong araw na ito ay mahigit 700,000 leverage traders ang nalugi at tinatayang mahigit $2 billion na halaga po ng positions ang na-liquidate dahil po sa announcement ni Pangulong Donald Trump tungkol sa bagong tariff. Para sa konteksto ay mas malaki pa ang halagang nalugi kumpara sa epekto ng pagbagsak ng FTX at Luna noon. Ngunit ayon po kay Ginoong Hoskinson ay habang inabot po ng halos 2 taon bago makabangon ang market mula sa pagbagsak ng FTX at Luna, ngayon ay 2 araw lang ang kinailangan para makabawi mula sa tariff shock. Ibig sabihin ay matatag at mabilis nang bumangon ang crypto market ngayon. Ngayon bakit nga ba tinawag ni Ginoong Charles Hoskinson na dinosaur coins itong sina ADA, Ethereum at saka XRP? Ayan, ang terminong dinosaur coins ay tumutukoy po ito sa mga matagal ng cryptocurrencies sa market, ngunit nananatiling malalakas. Kabilang po rito ay si Cardano, Ethereum at Ripple. Ayon po kay Ginoong Hoskinson, ito po ang mga tinatawag na blue chips dito sa mundo ng crypto dahil napatunayan na ang kanilang tibay, napatunayan na po ang kanilang tibay sa loob ng maraming taon. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naniniwala siyang si ADA, Ethereum at XRP ang magiging malalaking panalo sa cycle na ito ay dahil po sa lumalakas na institutional participation. Ibig sabihin ay mas marami pong malalaking kumpanya at financial institution ang pumapasok sa crypto market at mas pinipili nilang mag-invest sa mas matatag at subok na cryptocurrencies. Sa katunayan, nito pong fourth quarter ng taong 2024, si ADA at XRP ay nakapagtala ng triple-digit percentage gains o higit 100% ang itinaas ng kanilang presyo. Maliban pa rito ay nagiging mas interesado rin ang mga exchange-traded fund. Mga exchange-traded fund or ETF issuers sa mga coin na ito na nangangahulugang mas maraming investors ang posibleng bumili at mag-hold nito sa hinaharap. Ngayon, ano po ang hinaharap ni Bitcoin ayon naman kay Ginoong Ginoong Hoskinson. Bagamat binigyang diin niya ang potensyal ni ADA, Ethereum at XRP, naniniwala po itong si Ginoong Hoskinson na si Bitcoin pa rin ang magiging pinakamalaking panalo sa lahat. Sa kanyang pananaw, darating daw ang panahon kung saan maraming bansa ang maglalagay po ng Bitcoin sa kanilang investment portfolios. At dahil dito, maring umabot sa $250,000 ang halaga ni Bitcoin sa hinaharap. Ngayon kailan po magsisimula muli ang bull run? Ayon po
sa pananaw ni Ginong Hoskinson ay maaaring magpatuloy ang bull run sa loob ng susunod na 6 hanggang 12 buwan. Isa sa mga magiging susi nito ay ang mga paparating na regulasyon, partikular na po ang tungkol sa stablecoins. Inaasahan po niya na kapag naayos na ang isyong ito sa US, mas mabilis ng matatalakay ang iba pang mga mahalagang usapin tungkol sa token taxonomy at custody regulations. Ngunit binalaan din niya na sa maikling panahon, asahan pa rin ang patuloy na volatility o matinding paggalaw ng presyo sa crypto market. Kaya naman, dapat maging maingat at maalam ang mga traders at investors sa kanilang mga desisyon. At ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Lalong-lalo na sa may interest dito sa tinatawag na dinosaur coins ni Ginong Hoskinson na si ADA, Ethereum at saka XRP. Yan, para sa atin ay ang pananaw po na ito ni Ginong Hoskinson ay maaaring maging mahalagang gabay. Una, kung totoo po ang kanyang prediction, yan, si ADA, Ethereum at XRP ay maaari pong maging matibay na long-term investments. Kung hawak mo na ang mga coins na ito, maaaring magandang ideya ang mag-hold pa, lalo na kung naniniwala kang tataas ang halaga nito. Pangalawa, kung magsisimula pa lamang po tayo sa crypto, maaring mas mainam na pag-aralan po muna ang mga blue chip na ito dahil may matibay po silang track record at malakas ang suporta mula sa mga institutions. Ngunit dapat ding tandaan na kahit gaano pa katatag ang isang coin, may kaakibat pa rin itong risk. Laging mag-research, gumamit po ng tamang risk management strategies at huwag mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol sa pananaw dito ni Ginoong Charles Hoskinson. Kung susuriin natin ang sinabi ni Ginoong Hoskinson, makikita nating may logic ang kanyang pananaw. Ang mabilis na pagbangon po ng market mula sa tariff shock at ang lumalakas na institutional investment ay indikasyon na patuloy po ang pag-unlad ng crypto industry. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang pagiging maingat sa anumang investment decision. Hindi porket sinabi ng isang crypto expert ay dapat agad maniwala ng walang sariling pagsusuri. Laging tandaan na ang crypto market ay pabago-bago at may mga factors na maaari pong maka-impluwensya sa presyo ng mga coin. Sa kabuuan, ang pinakamagandang gawin ay patuloy po na pag-aralan ang market. Gamitin po ang tamang strategy at siguraduhin na ang bawat desisyon ay base po sa tamang impormasyon at hindi po sa hype lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.